And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan ang nagbabagang balita, no? Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro inalmahan ang pananakot ng China mga kababayan, no? Kung matatandaan nyo mga kapatid, noong nakaraang araw po ay nagbabala uli ang China sa atin, no? Na maging handa di umano sa posibleng outcome ng pagiging makulit natin dyan sa may West Philippine Sea. Tila baga parang tayo pa yung tinatakot ng China mga kababayan, no? Sa ginagawa natin dyan sa ating sariling teritoryo. At ito na nga mga kapatid, no? Inalmahan po ng ating Department of National Defense Secretary na si Gibo Teodoro yung pananakot ng China. Pero bago ang lahat mga kababayan, no, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin to. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. hinimok ang China na idaan sa arbitration ng pag-aayos ng gusot sa West Philippine Sea. Ito ay sa harap ng muling pambobomba ng water cannon ng mga barko ng China sa resupply boat ng Pilipinas nitong Sabado. Si Patrick De Jesus sa detalye. Hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tama. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Hindi naman siguro pwede. Mariing inalmahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang tila umano'y pananakot ng China. Kasunod na rin ito ng panibago na namang pambobomba ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard at napuruhan ang narentahang resupply vessel ng AFP habang nagsasagawa ng rotation and reprovision o remission sa Ayungin Shoal. Alam yung mga kapatid, puro lang naman sila pananakot, no? Takot naman magpaputok ng baril para magkaalaman na, di ba? Hanggang water cannon lang ang kaya nila, mga babayan. Noong Sabado para sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Teodoro, kinagampanan lamang ng Pilipinas ang ating karapatan sa ating teritoryo. Pero ang China anya ang paulit-ulit na gumagawa ng mga iligal na hakbang na nasasaksihan ng buong mundo. Ang problema ay ang China napakalaki na. Ang Pilipinas napakaliit. Gusto pa nila tayong kunan para sa mga tao nila. Sobrang ganid kasi talaga nila mga kapatid. So sobrang ganid nila, yung bansa nila, unti-unti nang nabubulok mga kababayan, no? Unti-unti nang namamatay yung kanilang ekonomiya. No. And yun na nga mga kapatid, no? Pati yung ating mga teritoryo ngayon, no, dinadamay nila sa kanilang pansariling interest, no, para mabuhay lang yung kanilang ekonomiya. Dahil sa totoo lang mga kababayan, no, marami na pong mga Chinese ang nagsilikas ngayon papunta sa ibang bansa mga kababayan, no, dahil wala gutom na po yung pinagdadaanan ng mga inchik ngayon sa kanilang bansa mga kababayan, no. Walang trabaho, no. Tapos napaka-polluted pa ng kanilang mga sakahan, no. Lahat ng mga pananim nila doon mga kapatid namamatay, no. At kung meron na maayos na itanim nilang mga palay, hindi rin pwedeng kainin, no, dahil nakakalason po yung kanilang mga bigas mga kababayan, no, sa China. Kung may oras kayo mga kapatid, subukan yung i-search sa YouTube yung mga nangyayari ngayon sa China mga kababayan, no? Yung mga secret files ng China na ayaw nilang ipalabas ngunit nag-leak, no, dahil na rin sa kanilang mga kababayan na gusto nilang malantad sa internet yung totoong nangyayari sa bansang China mga kababayan, no? Subukan niyo pong i-search sa YouTube mga kababayan, no, yung dirty secrets po ng bansang China. Marami kayong matutuklasan doon, no, na talagang nakakasuka at hindi talaga magandang nangyayari sa loob ng bansang China. So hindi pwede yun. Ang Pilipinas at ang kanyang karagatan at kanyang karapatan sa ilalim ng international law ay para sa kapakanan ng Pilipino, at kung sino man ang gusto nating isama dyan, walang pakialaman China na magsabi na sila lang ang pwede. Yon. Ito yung sagot ni Defense Secretary mga kapatid doon sa sinasabi ng China, no, sa US na wag daw mangialam ang US, no, sa issue ng Pilipinas at China dyan sa may West Philippine Sea.
No. Ito yung sinasagot dito ni Defense Secretary Gibo Teodoro, mga kababayan. No. Dahil nga nitong darating na Abril, mga kababayan, ay meron nga pong gagawing balikatan at 4 po yung bansa na sasama sa Pilipinas, mga kapatid. No. So ngayon pa lang sinasabi na ni Gibo Teodoro dito na walang karapatan itong China, no, na sitahin ang Pilipinas kung sino man yung makakasama ng Pilipinas diyan sa may West Philippine Sea sa gagawing balikatan, no. Dahil itong China nga, mga kapatid, medyo nadidihad or natatakot sila, no, dahil yung mga sandatahang lakas ng ibang bansa, no, ay sasama sa Pilipinas para ikutin yang West Philippine Sea na yan, no. Kaya ngayon sinasabi ni Gibo Teodoro na walang kahit sinong bansa ang pwedeng pumigil, kumiston sa Pilipinas, no, kung sino yung isasama natin diyan sa ating sa ating karagatan na inaangkin ng China. Tuloy. Hamon naman ni Teodoro sa China, idaan sa arbitration ang pag-aayos sa gusot sa WPS. Tama Dahil yun. tila niya hindi naman sumusunod ang China sa mga usapan sa kabila ng paulit-ulit na dialogo. Ngayon, para maliwanag, kung gusto nila, ihayag nila sa mundo na maliwanag kung anong posisyon nila sa ilalim ng international law. Ihayag natin ang ating posisyon, i-arbitrate natin. Hindi papayag ang China diyan, mga kababayan, no? Dahil noong 2016, napatunayan na natin na tayo talaga yung may karapatan diyan, no? Hindi papayag ang China dito, mga kapatid, no? Kaya nga nagkaganito tayo ngayon eh. Nagkakagulo tayo ngayon, nagkakaroon ng tension diyan dahil ayaw nilang kilalanin yung pagkapanalo natin sa International Court, no? Kung saan inaward na talaga sa atin yung tuluyan, yung West Philippine Sea na yan, no? Yan po, hindi papayag ang China dyan sa minumungkahi ni Defense Secretary Gibo Teodoro. That is the best way of solving a legal dispute sustainably. Kung matinong bansa ang China, mga babayan, no, magandang idea itong sinasabi ni Defense Secretary. Kanya nga lang, alam naman natin, mga kababayan, no, na itong China, lungga po yan ng mga droga. No, yan po ang pangunahing negosyo ng China, mga kapatid, no, sa black market, yung mga drugs nila, pati si Xi Jinping, no, lunod sa droga, no, lulong sa fentanyl, kaya ganon ang nangyayari ng kanyang pag-iisip, mga kababayan, no. Kaya kahit ganito yung minumungkahin ng ating Defense Secretary, hindi kakagatin to ng China, no, dahil wala na sila sa katinoang pag-iisip, mga kapatid, no, wala na po sila sa wisyo nila, sa tamang wisyo ng kanilang pag-iisip. No, lulong sila sa droga eh. Ito, real talk lang 'to, mga kababayan, ha. Totoo 'yan. No, kasi sa China, legal po ang droga doon, mga kababayan. No, legal ang iba't ibang klase ng droga na kanilang ini-eksperimento, hindi lang shabu. No, yung shabu kasi, mga kapatid, hindi na kasi talaga mabenta yan sa China. No, ang uso doon ngayon yung mga parang mga party drugs tulad ng zombie drugs, fentanyl, yun ang uso doon. No, kanya nga lang hindi kayang ma-afford ng mga Pilipino yan dahil sobrang mahal, kaya shabu pa rin yung tinutulak ng China dito sa Pilipinas. Ayaw nila. Dagdag ni Teodoro, walang impluwensya ng anumang bansa ang ating mga aktibidad sa West Philippine Sea. Pakiusap din niya sa lahat na magkaisa sa pagsusulong ng ating karapatan dito at huwag magpadala sa mga ipinapakalat na propaganda ng China. Sino bang nagpapakalat ang propaganda ng China dito? No, 'di ba? Obvious naman si Harry Roque. No? Siya yung nagpo-promote na kaibigan ng China, maganda daw ang ekonomiya ng China. No? Dinadamay niya ang kanilang mga alipores, mga kapatid, ng mga walang utak, no? Dinadamay niya sa kanyang mga fake news para lang mapanatili yung suporta ng Pilipino sa China, no? Ito namang mga bobo nilang mga taga-suporta, mga kababayan, hindi marunong mag-research, no? Kung ano lang yung sinasabi ng kanilang mga puon, yan lang yung kanilang pinapaniwalaan. Wala silang panahon mag-research, mga kapatid. No, ayaw nilang alamin ang katotohanan na namamatay na ang bansang China. No? Kung tutuusin, kung talagang matapang ang China, mga kababayan, no? Sinimulan na po nila yung gera. No? Kanya nga lang, wala silang kakayanan na simulan ang gera, mga kapatid. No? At ayaw nilang sa kanila magsimula yung gera dahil
siguradong magiging pulbo yung kanilang bansa, mga kababayan. Lalo na ngayon, no? Sobrang dami na ng bansa na kumakampi sa Amerika. Maraming nagsasabi dyan na hanggang formal lang daw ang Pilipinas. No? Hindi naman kasi pwede na Pilipinas ang mauna. No? Hindi pwedeng tayo yung maunang magpaputok ng ating mga armas. Dapat ang China. No? Para sa ganon, kung i-invoke natin yung treaty natin sa Amerika, no? Automatic, walang kasalanan ang Pilipinas. No? Dahil tayo yung kinana ng China eh. No? Kanya nga lang yung iba nating mga kababayan, no? Na hindi ko alam kung kaninong panig, no? Sinasabi puro lang daw kwento ang Pilipinas. Hindi ganoon 'yun. Hindi ganoon ang gera, no? Dapat tayo yung unang kanain ng China. No? Tayo yung unang paputukan. Kaya nga wina-water cannon tayo ng China eh, kasi gusto nila tayong inisin. Gusto nila tayong asarin, no? To the point na tipong masagad na sa sukdulan yung ating pagkainis sa kanila, tayo yung mag-unang magpaputok. Pero hindi pwede, no? Talagang kailangan natin magtimpi sa ayot sa gusto natin, mga kapatid. Kailangan magtitimpi talaga tayo, no? Hayaan natin na ang China yung maasar, no? Hayaan natin maubos yung pasensya ng China to the point na paputukan nila tayo. Nang sa ganun, no, nasa atin lahat ng rason kung bakit kailangan natin silang girahin, no? Yun po yung ginagawa ng ating bansa, mga kapatid. Hindi po tayo natatakot, hindi po tayo nagpapabuli sa China, no? Sinusubukan lang tayo ng China, mga kababayan, na sagarin yung ating pasensya hanggang dumating tayo sa punto na paputukan natin sila. Iba kasi ang kwento ng mga kapatid pag tayo yung unang paputok sa kanila ng ating armas. Dahil lalabas, mga kababayan, na tayo talaga yung naghahamon sa kanila ng giyera. At baka mabaliktad pa ang kwento niyan, mga kababayan. Yung mga nagsasabi dyan na puro lang kwento itong Pilipinas, hindi nyo alam. No? Hindi nyo alam kung paano ba yung tamang engagement sa giyera. No? Hindi tayo pwede na tayo yung unang gagamit ng armas. No? Kahit sabihin natin tayo yung nawawalan ng karapatan dyan sa may West Philippine Sea, hindi pwede. Kaya nga, nakikita, hindi nyo ba napapansin, mga babayan, no? Kahit anong klaseng pang-water cannon ginagawa ng China sa atin, no? Patuloy pa rin yung ginagawa nating resupply mission, no? Tuloy pa rin. Hatid pa rin tayo dyan ng mga kung ano-ano mga kagamitan natin dyan sa may Sierra Madre, BRP Sierra Madre. Kahit bawat hatid natin, minawater cannon tayo. Dahil syempre, nanindigan tayo sa posisyon natin dyan sa West Philippine Sea, no? Itong China naman, water cannon sila ng water cannon, no? Hindi nila magawang magpaputok dahil takot sila sa Pilipinas. No? Na kumbaga alam na ng China yung position din nila, no, na hindi tayo pwedeng gumamit ng dahas dito sa Pilipinas dahil meron itong kasamahang bansa, no? Kaya minawater cannon tayo lagi, mga kapatid, no? Pinagtutulungan tayo ng mga Coast Guard nila dahil yun lang ang kaya nilang gawin. Sa oras na tatarantaduhin ng China yan at gagamitan na tayo ng armas, abay, sila lang din yung naguhukay ng kanilang libingan, mga kababayan. Alam na naman ng buong mundo na illegal ang ginagawa ng China na pagkukupkop ng West Philippine Sea batay sa kanilang hindi kapani-paniwalang historical narrative na walang bansa sa buong mundo na naniniwala. Yan. At maraming bumabatikos. Ikaw ba naman, sabihin nila doon sinabi nila doon sa korte na 2,000 years na daw sila dyan. Tapos wala silang maipakitang katotohanan na 2,000 years na silang nagmamay-ari dyan sa West Philippine Sea, mga kapatid. Ano? Samantalang tayo, meron tayong Bilarde map, no, na isa sa nagamit natin na nagpatunay, mga kabayan, no, na yung West Philippine Sea na yan ay sa Pilipinas, no? Dahil 1734 ba? No, 1734 pa yung mapa na ginamit natin diyan. Samantalang yung pinaka-latest na ebidensya na pinakita ng China doon is after lang sa World War II. No, after silang subukang sakupin ng bansang Japan. Yun lang yun. No, tsaka lang nila in-exercise uli yung kanilang tinatawag na soberanya diyan sa may West Philippine Sea. Kaya natalo sila, mga kapatid.
No, yun po ang dahilan nun. Tayo kasi may Bilardi map tayo na drenowing pa nung panahon ni King Philip the Fifth. No? Sa kanila, World War II lang. 1947 ba yung sa kanila? No? Kaya sila natalo at hindi nila matanggap yon dahil para sa kanila, no, sa kanila talaga yung West Philippine Sea. Kaya ngayon mga kapatid, no, patuloy sila dyan sa West Philippine Sea sa kanilang mga illegal na gawain. So, sa Makatwid, kahit sila siguro nahirapan maniwala sa kabila Kahit sila siguro nahirapan maniwala sa kanilang kwentong barbero, no? May punto nito si Secretary Gibo dito. kahit sila siguro nahirapan maniwala sa kabila nito, sa ating masusing pakikibaka sa West Philippine Sea sa ilalim ng UNCLOS at ng international law, tayo ay napakaraming kaalyado at ni isang bansa walang bumabatikos sa atin. Ito ba mga kapatid, napapansin ko dito sa China, no? Bawat statement nila ginagamit nila yung international law, no? Ginagamit nila lagi na international, violated the international law daw ang ginagawa ng Pilipinas sa may West Philippine Sea. Pero sila mismo mga kababayan, no? Hindi nila naisip na sila mismo yung nagva-violate ng international law sa pamamagitan ng pag-angkin nila sa ating teritoryo, no? Hindi naman natin kasalanan kung yung bansa nila unti-unti nang namamatay. 'Di ba? Alam niyo ba mga kapatid na sa China ngayon, unti-unti na rin pong nagsasara yung mga kumpanya doon, no? Nagsasara na po yung mga kumpanya doon dahil hindi na nila gusto yung nagiging kalakaran doon sa loob ng kanilang bansa. May mga grocery store nga diyan, no? Wala nang mga wala nang nagtitinda. Nagmistulang ghost town na po yung ibang bayan ng China ngayon mga kapatid, no? Yun po ang totoo dyan. Kaya yung ibang mga kababayan nila nagmamigrate sa Africa, yung iba nagiging hostess na lang doon mga kababayan, no? Sa bandang Saudi, no? Meron pa nga nagsabi sa akin na yung ibang Chinese daw, no? Sobrang dami daw doon sa bansang tawag nito, sa bansang Dubai, no? Mga walker daw, nagpapa-walk daw doon. Mga bata pa daw, no? Around mga 32 years old, meron pa nga 25 no? Dahil sa wala na daw makukunang wala na silang makuhang trabaho sa kanilang bansa, mga kababayan, no? Kaya nga 'di ba, kung sa balita dito mga kapatid, mababalitaan natin minsan na merong mga tina-traffic dito na mga Chinese na babae, no? Dinadala dito sa Pilipinas, especially nung panahon ni PRRD. No, mga Chinese sa babae pinapasok dito sa Pilipinas at tapos ginagawang parausan din ng kababayan nilang Chinese na mga mayayaman, no? Yun po yung mga babae na doon galing sa China, mga kababayan, no, na wala nang mapasukan trabaho kaya kumakagat sila sa mga ganyang kalakaran ng ganyang kalakaran trabaho, no? Pumapayag na lang sila na dalhin dito sa Pilipinas na undocumented, no? Hindi alam ng gobyerno. Kumbaga, human trafficking talaga kung tatawagin, no? Tapos tinatago na lang sila doon sa mga establishment ng mga Chinese, no? Then malaman-laman na lang ng iba, yung ibang babae doon na dinala nila dito, pag natatalo daw sila sa sugal or nalulugi sila sa sugal, ginagawang pansimbag sila ng kanilang mga kababayan ding Chinese, no, na nagkukulong sa kanila, no? Kumakagat niyang mga kababayan nilang Chinese na babae, no, sa kanyang sistema dahil yan lang yung way nila para makasurvive sila sa gutom. Grabe ang gutom ngayon mga kababayan sa bansang China, no? Yung ibang parte ng China mga kapatid, grabe yung suffering ng mga Chinese doon dahil wala na silang pataniman, wala na silang mabilhan ng bigas, no? Yung mga grocery nagsasara na, no? Wala nang trabaho na makuha dahil wala na pong sapat na factory. Biruin mo, 1 billion ang populasyon ng China, mga kababayan. Tapos iilan lang yung mga iilan lang yung mga kumpanya, no, na bukas
Dahil yung ibang kumpanya, mga kapatid, no, nagsasara na talaga. Halos wala na silang kakayanan na magpasahod pa ng tao. Lugi sila ngayon. Kaya itong China, mga babayan, no, pilit nilang inaagaw yung ating teritoryo sa pagbabaka sakali na makasurvive yung kanilang bansa sa pamamagitan ng pagnakaw nila dyan sa mga minerals natin. No. Yan po ang dahilan ng China kung bakit nila ginagawa ito. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang kinatawan ng Embahada ng China upang maihayag ng Pilipinas ang mariing pagkondena sa agresibong aksyon ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Ipinag-utos din sa Embahada ng Pilipinas sa Beijing na ihain ang kaparehong reklamo sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Nakapaloob dito na walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal na isang low tide elevation at nakapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas at continental shelf alinsunod sa UNCLOS na pinagtibay pa ng 2016 Arbitral Award. Dagdag ng DFA, ang patuloy na pahingialam ng China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa loob ng ating sariling EEZ ay hindi katanggap-tanggap sa sovereign rights at jurisdiction. Pinaalis din ng Pilipinas ang China sa bisinidad ng Ayungin Shoal at ating EEZ. Ginawa na rin daw ng pamahalaan ng lahat upang pahupain ang tensyon alinsunod sa napag-usapan noon ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping. Pero tila salungat ito sa ginagawa ng China. Paalala pa ng Pilipinas, itigil ng China ang patuloy na paglabag sa international law. Sagot naman ng China, hindi nila kinikilala ang 2016 Arbitral Award. The so-called 2016 Arbitration Award is illegal, mga kapatid. No? Nakita niyo yan? Null and void. China does not accept or recognize it and will never accept any claims on or action based on the award. No. Ganun kabobo ang mga Chinese. 'Di ba? Ito yung pinaglalaban nila Attorney Harry Roque, mga kababayan. Nakaibigan natin ang bansang China. Nakita nyo na yung sagot ng Chinese, mga kababayan. No? Hindi nila kinikilala, no, yung pagkapanalo natin, no, at yung pagka-award sa atin dyan sa West Philippine Sea. No? Null and void, mga kapatid. Diba? Ang pinagtataka ko lang dito, ayaw naman pala nilang tumanggap ng pagkatalo. Bakit pumunta pa sila sa International Court, mga kapatid, ano? Ano kaya yun? 'Di ba? Hindi lang pumabor sa kanila yung desisyon ng International Court. Nagalit na agad sila at hindi na nila kinikilala yun. No? Bakit pa kayo nanindigan doon sa karapatan nyo? No? Patunay lang ito, mga kababayan, na giyera talaga ang hanap ng China. Hindi po tayo yung naghahanap ng giyera dito. China po ang naghahanap ng giyera. And wala. Kung darating man tayo sa punto na aabot na tayo sa giyera, tanggapin natin, no? At manindigan tayo. Yun lang yun. 'Di ba? Yun lang naman talaga ang pinaka pwede na lang natin gawin, no? Pinaka last resort natin. No, ang giyera. Lahat naman na ginawa, 'di ba? Sa balita, 'di ba? Ginawa na ng ating pamahalaan. Lahat ng pwedeng gawing pakikipag-usap din sa China, meron na lahat, no? Nagawa na natin lahat, no? Ang inaantay na lang diyan ngayon kung sino ang unang magpaputok ng armas, 'di ba? Kaya maganda yung balikatan na yan, mga kapatid, no? Kasi masusubok diyan ang katatagan nitong bansang China kung talagang ipagpipilitan talaga nila yung kanilang yung kanilang karapatan diyan, no? Ito namang mga kababayan natin, sila Attorney Harry Roque, mga kababayan, no? China yung kanilang kinakampihan at hindi yung bansang Pilipinas. Tapos ang lalakas pa ng loob, mga kababayan, no? Tatakbo daw sa 2025, mga kapatid. 'Di ba? Saan ba kayo nakahanap ng ganyan, no? Kakampi sa bansang China tapos gustong mahalal na opisyal dito sa Pilipinas? 'Di ba? Anong klaseng mentalidad 'yan, mga kababayan? Mga taksil sa bayan tapos gusto nilang maging national officials dito sa ating bansa, no?
Yan ginagawa kasi ng nila Atty. Harry Roque ngayon, mga kapatid, no. Kinokondisyon nila yung kanilang mga minions, no. In preparation sa 2025 na elections, no. Yan po ang ginagawa nila ngayon. Kunwari, ayaw nila ng gera, no, kaibigan daw ang China, no, may mga ginagawa pa silang pinapasubo lang daw ng ating presidente yung bansa natin sa gera, no, nagpapagamit daw tayo sa China, sa Amerika, no. Yun yung kumbaga nire-reverse nila yung kagandahan na ginagawa ng ating presidente ngayon, mga kapatid, no. Pero tingnan nyo, sa last na survey, no, ang sabi doon, 70 to 75% ng mga Pilipino, mga kababayan, no, handang ipaglaban yung ating bansa. Ibig sabihin nun, around 25% lang sila, no. Yung iba dyan, no, sa 25% na naiwan, undecided pa yan. Siguro 10% yan undecided. So kung titignan natin, iilan lang talaga ang naniniwala na kaibigan natin yung China. At kung yan ang pagbabasihan natin, mga kapatid, no, ibig sabihin sa inidoro pa rin ang bagsak nila Atty. Harry Roque sa darating na eleksyon. So, ganun lang kasimple yan. Ay maniwala kayo, mga kababayan, hindi makakalusot yan. No, yung mga pro-China nating mga kababayan dyan na gusto pang maging leader ng ating bansa. Na pumabor noon sa Pilipinas. Sa gitna naman ng nagpapatuloy na tensyon, nagpasalamat ang DFA sa international community dahil sa patuloy na pagsuporta sa Pilipinas at pagsusulong ng international order. Some 21 countries partnered have issued statement of support. Diba? Kasi sa international law, kung saan 21 bansa na ang naglabas ng statement of support. Patrick De Jesus. Sabi ni Atty. Harry Roque, mga kapatid, no, hanggang salita lang daw yung Amerika. No, hanggang salita lang daw yung Amerika sa pagsasabing tutulungan tayo, no, sa ating problema dyan sa bansang China. Naniniwala talaga ako, mga kapatid, na hindi porkit abogado ka, matalino ka na. Sa biruin nyo ba naman, mga kababayan, no, kini-question ni Atty. Harry Roque si Gibo Teodoro, si Secretary Gibo Teodoro. Sabi niya, nasaan na daw yung Amerika noong binomba yung ating sinasagawang resupply mission nung wina-water cannon tayo. Bakit daw wala yung Amerika? No? Kung talagang may utak itong si Atty. Sa tingin ko naman, alam naman niya yata yun, mga kapatid, na hindi dapat mangialam ang Amerika doon. No? Kasi nga mismo ang presidente nagsabi, no, na hindi niya sa mga ganyang pangyayari, hindi niya i-invoke yung treaty natin sa Amerika. No, hindi pa dapat, no. Kasi ang inaantay nga natin, gamitan tayo ng dahas. Pero para kay Atty. Harry Roque, mga kapatid, no, para lang masiraan niya ang gobyerno, kinundinan niya itong si Defense Secretary Gibo Teodoro sa pamamagitan ng pag-question kung saan daw yung bansang Amerika noong binomba tayo noong nakaraang araw, mga kapatid. Diba? Alam ni Atty. Harry Roque yan, no, na hindi pa dapat i-invoke yung treaty natin sa Amerika sa ganung bagay lang. Pero nire-reverse niya, kumbaga, no, nire-reverse niya yung kwento para magmukha silang bayani, no? Para magmukha silang may sense doon sa kanilang mga minions. No, pero kung tutuusin, mga kababayan, abogado siya, dapat alam niya yan. No. Kaya yan, mga kapatid, no, ngayon pa lang, mag-isip-isip na kayo. No? Sino ba na yung mga dapat iboto sa 2025? No? Kasi itong mga kampo ng mga pro-China nating kababayan ngayon, no, nagkukondisyon na po sila sa isip ng kanilang kinukondisyon na nila yung isip ng kanilang mga minions, no, in preparation nga sa 2025 na elections. Saan ka ba nakakita? Willie Rebillame, Harry Roque, magtatandem po siya. Anong kwan yan? 'Di ba? Doon na tayo sa mga dilawan, no, di baling dilawan, at least makabayan, no, kaysa naman dito sa mga pro-China, mga kapatid. Anyway guys, hanggang dito lang yung vlog ko, no. Paki-subscribe na lang po kung bago lang dito, and paki-like na rin po yung ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Adios.